Mga ate at kuya, may nag-send sa akin ng picture, hindi lang itong picture na nagpaplastikan or 'di ba, parang may gap talaga yung dalawa, eh. Kahit anong kapit ni Popshi Kels kay VP Sara, ngingiti lang si parang pakikisama lang talaga ang ginagawa ni VP Sara. Okey, lumapit ka ng maayos, harapin kita ng maayos, that's it. Pagkatapos ito hindi na ulit kita iimikan, hindi naman tayo nag-uusap, eh. Puyo ka sa akin. Okey, 'pag nasa crowd tayo, sige, ngiti-ngiti lang, casual, 'di ba, professionalism. But yeah, aside from the photos na sinend sa akin na ganito nga parang nakakaalibadbad, parang ang awkward-awkward ng pagdikit-dikit ni PBBM kay VP. I don't know, takot ba siya kay VP Sara? Or pilit niyang ipinapakita sa taong bayan, syempre pakukunan sila ng pictures na magkasama, na okay pa ang unity. Ngayon, kung okay ang unity, Popsicle, sige nga, I dare you and your bukangkang employees there sa bahay niyo sa Ilog Pasig, sa malaking tahanan niyo yan, sa kaharian niyo sa Ilog Pasig, na imbitahan niyo si VP Sara sa kick-off rally. Dapat nagpa-survey ako mga at kuya, no? Sige nga, kung talagang meron pang unit team, kailangan makita namin si VP Sara sa kick-off rally na yan ha. Pag hindi sumipot si VP Sara, lam na this. I don't know kung paano nila i-invite si VP Sara sa kick-off rally ma'am bukas. Hindi ko alam kung paano nila ito mapapa-attend. Kasi yung pagdating ni Popshi Kels galing Japan ba yon? No, 'di ba ganyan mahilig siya sa mga ceremony, pag aalis may mga pa-send off ceremony, very elite, very burgis, very social. Pag dumarating may welcoming ceremony, welcome, ang dami mong ginawing pera, bilyones na pledges lang, walang natuloy. Nasaan kung meron man? Wala kami nakikitang infra. May nakita kayong infra? Anong pinagagawa? Magto 2 years na? Wala. Okay. So may nag-send rin po sa akin ng picture. And actually hindi picture. Um, statement ng isang malapit kay Papshi. Kung nakarating sa akin to mga ate at kuya, malamang sinend to ng puting ahas na i-vlog na nga yata to ni Miss Marlica kanina. Kung nakarating to sa akin, hindi malayo nakarating to kay VP Sara. At mukhang nakarating pa sa isang abogado. Ay, kadali. Na di umano ay nambubudol talaga ang isang tao. Budol talaga. Panoorin mo na, basahin ko muna yung message bago natin panoorin yung video ha ng isang abogado. Alam niyo na to kung sino. Babasahin ko na lang sa phone ko and then hindi ko babasahin lahat kasi syempre pag-ingatan natin kung sino yung sabi nito. Pero malalaman niyo na kung sino ang nagsabi nito. Babasahin ko sa inyo ha. May mga typo error pero baka siya talaga to. Hindi ako sure nga lang kung siya talaga ang may sabi. Pero sige na, basahin ko. Traumatic daw yung meeting with Hello Kitty kanina. Traumatic. Kumbaga nakakalaglag balikat, disappointing, nakakagalit, and nakakagimbal, nakakashock. Kasi parang hindi na raw nila kilala si Hello Kitty. Sino ba si Hello Kitty na yan? Yellow Kitty na ngayon. Yellow kasi. Bago ko tuloy-tuloy basahin, eto yung nakita kong isang post mga ate at kuya. And then panoorin natin yung video ng isang abogado. Nako, inilaglag na ni ate. Nasa meeting daw kanina, ayon sa message na nakarating sa akin, ay ibinunyag ni Hello Kitty kay ate ko pong Singsing. Sino si ate ko pong Singsing? Parang may nakasagot na ng tama. Ay. Nakasabwat ni Hello Kitty si Tambilicious sa shoot ng Inang Peso Initiative.
para magkaroon siya ng 5 to 10 years term sa mapoprolong yung nag-e-enjoy pala nag-e-enjoy pala siya sa pagiging lider-lideran. Is he really daw? Siya ba talaga ang siya ba talaga ang leader o yung babaitang malaki ang tiyan? Hinahinay-mawi sa pagbo-vlog, baka ikay magurgur. Hindi na daw niya kilala ang tsupatembang niya. Nakaihitad ang ganap-ganap. Sino si Hitad? Kung nakaihitad at na-vlog na ni Hitad, nakarating din sa akin. Basahin ko sa inyo kung similar dito. Yung meeting with Hello Kitty kanina, kunwari wala siyang alam. Yung pala, todo-todo niyang sinusuportahan ang shoot ng Inang Peso Initiative para magkaroon siya ng dobleng 5 years term at iba pa. Kasi ang 6 years term ng hari-harian, ang 6 years term ng mahal na hari, kapag natuloy ang cha-cha-cha dahil sa PI or Peso Initiative, paiigsiin ng 5 years yung 6 years. But, pwedeng tumakbo at pwedeng maging hari ng 2 beses. So, yung ating kasalukuyang Corecong Constitution, or yung nanay ni Ngoy Ngoy, yung Corecong Constitution sa panahon ng nanay ni Ngoy Ngoy na hanggang ngayon hindi pa napapaltan, sabi ko nga pabor ako dyan, pero hindi ako pabor sa mga taong gustong magbago niyan ngayon. Kasi may mga hidden agenda ang mga yawa. Sa Corecong Constitution, 6 years pero 1 beses. Sa Cha-Cha-Cha, 5 years pero 2 beses. So magiging 10 years, magiging 1 dekada ang kamkaman. I mean, ang panunungkulan. Yung issue ng pagbaliwala sa Senado ay baliwala rin sa kanya. Kasi parang na-overpower ngayon ng, 'di ba, ng mga buwaya sa mababang, alam niyo na, bahay ang Senado. Mas powerful ngayon ang nasasakupan ni Donald Duck kasi 315 sila doon, more or less. Ang Senado, 24 lang. Ano ang laban ng 24 na kawal sa 300 na mighty warriors ng Crocodile Farm? What talaga? Pero patay mali siya dito si Yellow Kitty. Sabi ni Ate ko pong Singsing. Wala siyang pakialam sa batas at payag pala siya kina Donald Duck at sa PI na magpapanatili sa kanya sa posisyon ng 10 taon at mahigit pa. Oh, pwede pang maprolong? Yung 5 years, pwede pang maprolong? Ermagerd, kakahiya kung ano ang binatikos sa yung senior. Mas malala pa ang gagawin ni Yellow Kitty. Ano ba yung senior? Di ba ang taguri, diktador? So mas malala pa raw ang gagawin ni Yellow Kitty. According kay Shupatembang na si Ate ko pong Singsing. Oh, sikreto to kaya lang nilik siguro ng puting ahas, nakarating sa akin, and most probably nakarating na rin to kay Greenberg, kaya ang mukha niya resting bitch face, na alibadbaran na sa kaplastikan ng kung sino man. Okay. Di pa tapos, konti lang naman to. At saka hindi lang pagiging diktador ang tumatak na na reputasyon ng senior. Magna Carta. Yun na, di ba? Yun yung pula sa kanila, diktador, pasista, Magna Carta. Ano ba nangyayari ngayon? Malalang Magna Carta ang nangyayari ngayon. Pati tayaan ng numero, mukhang may mga Magna Carta. Oh. Magna Carta protection sana yan sa kung ano man Tapos, toink. Yung Magna Carta, di ba? Protection yan Magna Carta for students, Magna Carta for teachers, protection yun. Pero yung Magna Carta ngayon ay kamkaman blues na ang ibig sabihin.
Okay, mas malala pa daw ang gagawin ni Hello Kitty. Traidor sa konstitusyon si Hello Kitty, sabi ni Ate Kopong Singsing, traidor sa bayan, traidor sa aming pamilya. Hindi ko na siya kilala. Higit sa lahat, hindi siya maaaring anak ng ama ko. So parang hindi daw yan anak. Paanong hindi mo makikilala at ikaw pong singsing ang iyong tsupatembang, hindi ko alam kung na-brainwash na ba yan ng butod, butod, 'di ba? Or hawak na sa liig ng butod or na-enjoy na rin niya ang rangya. Siguro mga ate at kuya, isa rin sa interpretasyon ko diyan, yung pagsasama ni Yellow Kitty at saka ni Butod. Kung hindi madiskarte si Butod, malulugmok ang buhay nila. Right? Kasi hindi naman nagtatrabaho si Yellow Kitty. Hindi naman tapos ng kolehiyo. In denial pa kami noong kampanyahan niya. Hindi, equivalent na kanyang nakuha doon sa UK, graduate diploma, college diploma yung equivalent ng mga natapos niyang kuning-kuning kung ano man yung kinuha niya doon. Pero ang daing allegation noon pa man, mahilig na siyang pumapak ng pinipig crunch, 'di ba? Tapos mahilig talaga siyang mag-party according na rin sa kanyang Ate Ko Pong Singsing sa movie nila na movie na pinroduce ng Ate Ko Pong Singsing niya, nandoon naman talaga, puro ka na lang party, kuning-kuning. At pangita naman ngayon, mahilig talaga siya sa kasiyahan. Kung ano yung sinabi sa movie na direct na produce ng kanyang Ate Ko Pong Singsing, yan din yung ginagawa niya. So, hindi ko alam kung bakit bulag ang mga ensaymada, ang iba pang mga bubulag-bulagang supporter ng apelyedong yan, at saka ba yung mga ever loyalista. Nag enjoy din sila sa mga party at concert, mga kick-off rally na gagawin at ginagawa ng Yellow Kitty. Oh, so kung siguro kung hindi madiskarte si Betty Butod, mag, malulugmok ang buhay nila na at least sa pamilya niya kasi 'di ba? Si Betty Butod at saka si Yellow Kitty nagkaroon ng 3 kittens. Malay natin baka 4, baka meron pang naunang kittens, 'di ba? Kitten. Oh, malulugmok ang buhay nila. Walang diskarte sa buhay si Yellow Kitty. Wala siyang alam, hindi siya naging empleyado, hindi siya nagtrabaho, buhay prinsipe, right? Oh, tapos mahilig pa sa pinipig crunch. Hindi kayang, yun nga sabi ni PRRD, di ba? Mukhang hindi kayang harapin ang problema ng Yellow Kitty. Oh. Parang walang ang tawag yan? Parang walang bones or something. Ganun. Wala talaga. So, Diyos ko po, ito ang namamalakad ngayon kay Pina, kay Pilipina. Ito ngayon, kay Pilipinas, ito ang namamalakad. Worse, ang namamalakad, si Betty Butod, na dilaw. Kaya nahawakan ng pagkadilaw ni Queen Butod, si Hello Kitty, naging Yellow Kitty. So, sabi ni Shupatembang, yung panganay, na si Ate ko pong Singsing, hindi ko na siya kilala. Parang hindi siya anak ng ama ko. Dapat ang sinabi doon ni Ate ko pong Singsing, parang hindi siya anak ng ama namin. Kaya lang parang nagdadasal naman. Pero yeah, right? Sino yan? Sino ang sinuportahan natin noon at sino ang nakaupo ngayon? Sino yan? 'Di ba? Ay, kahit yung Shupatembang, para nakakaramdam na nabudol din siya. Ay, Diyos ko naman, sabi ko nga doon sa nagpadala sa akin ng screenshot, wag ka na magtaka. At wag ka na magtaka, Ate ko pong Singsing. Dahil, alam mo naman sa sarili mo, na hindi yang si Yellow Kitty ang nagpapadakbo ngayon, kundi si Betty Butod. Siya ang namamalakad ngayon, kaya nagkakandaletse-letse tayo. Kaya palpacation kung ano man ang pangarap ng Shupatembang mo.
Ang dapat mong sugpuin diyan or dapat mong panggigilan, hindi ang syupatembang mo kasi kadugo mo pa rin 'yan. Malamang talagang natotrauma ka or nakakaramdam ka ng matinding disappointment, baka nade-depress ka na nga sa bakit ganito ang ginagawa ng syupatembang mo. Pero more than that, dapat you're enraged. Dapat nag-aapoy ka sa galit at ikupong singsing. Dahil nagkakaganyan yung syupatembang mo sa kagagawa ng Betty Butod na yan. At kung ano man ang problema nyo sa pamilya ninyo, at kung kayo'y nabudol naman right from the start ng Betty Butod na yan, nadilaw naman talaga, baka nga tinarget talaga yung syupatembang mo na jowain para balang araw kung sakasakaling magamit yung apelyido nyo pakabalik sa power. Eh. 'Di ba manatili sa power ang kulay ni na Betty Butod, which is dilaw. Oh. Malamang mahabang plano, matagal na plano siguro, I don't know. Oh. Bakit nagustuhan ng syupatembang mo yan? Ay ang mata ay parang sa demonya dahil lang madiskarte sa buhay. Yun nga, going back, no? Tamo, doon daw, sabi daw ni Yellow Kitty itong nung nakapasok sila sa concert ni Miss Saigon. Oh, wala silang ticket pero nakapasok sila ng budol. I'm gonna marry this woman. Sabi, humanga lang siya sa diskarte ni Betty Butod. So, okay, walang diskarte yung syupatembang mo at ikupong singsing. At dahil sa galing ng diskarte ni Betty Butod, kaya siguro, di ba? Ayan, hawak na sa itlog ng butiki yung syupatembang mo. Anyway, panoorin. Saka ko na i-discuss yung iba. Ang dami ko kasing ni-ready eh. Pero, ano ba? Miski yung kapatid nagdududa na. Si ate ko pong singsing nagdududa na kung syupatembang ba niya yan o hindi. At tinawag niya ang syupatembang niya, nandito mga ate at kuya, traidor sa bayan. Traidor sa saligang batas natin na ayaw sundin ng syupatembang. At traidor sa kanilang pamilya. Ano ba ito? Ibang tao ba yan? O sinaniba na ng masamang espiritu ni Betty Buto? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.